Dominant Protector. Credit to the author. 1981-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi ko alam. Umiling si Jenny sa pagkalito. Alam mo ba, Terence bro? Hindi ko alam, mahinang sabi ni Terence. Hindi niya masabi sa isang estudyante na ilang araw lang niyang nalaman na mayroon siyang mga tala ni Lijo, kaya nagtanong siya, kung hindi mo alam, bakit ka bibili ng isang kalderong panggamot? Kaya kung mag-aral. Sinabi ni Jenny, pati, marami akong nakitang impormasyon tungkol sa mga alchemist sa internet. Gusto ko munang magsaliksik. At saka, madalas akong pumunta sa Antigang Palengke, kaya baka makahanap ako ng libro sa pamamaraan ng paglilinang ng isang alchemist. Kung ganoon ang kaso, maaari kang magsaliksik. Walang sinabi si Terence. Tila narinig ni Jenny ang tungkol sa alchemy mula sa kung saan at nabighani ito. Nagsimula siyang magsaliksik ng alchemy, ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin. Siyempre, kung napakadali para sa kanya na maging isang alchemist, kung gayon ito ay talagang kakaiba. Sa isiping iyon, isinantabi ni Terence ang kanyang mga hinala. Hindi alam ng maraming normal na tao ang tungkol sa mga practitioner at refiner, ngunit ang mga mayayamang tao na kumuha ng mga practitioner bilang mga bodyguard ay makakaalam tungkol sa kanila. Tulad ng para sa mga refiner, tiyak na malalaman nila. Sa makatuwid, normal lang para sa isang mayamang babae tulad ni Jenny na magkaroon ng cultivator bilang bodyguard. Hindi mahirap alamin ang tungkol sa pagkakaroon ng alchemy masters mula sa bibig ng bodyguard. Kaya lang parang sobrang nahumaling siya dito, at nag-apply pa siya ng related major sa universidad. Terence bro, hindi ka mahilig magpino. Malakas na tumango si Jenny. Hindi ko alam kung paano ito pinuhin kahit na gusto ko ito. Mahinang sabi ni Terence. Pagkatapos, kapag natutunan ni Jenny kung paano gumawa ng mga table tasks, maaari niyang turuan si Terence bro, at maaari tayong mag-double practitioning ng magkasama. Sabi ni Jenny. Path. Dual cultivation. Si Terence ay umubo ng ilang beses, natakot siya nang wala sa sarili. Tama, hindi ba ang paglilinang at pagpino ng mga tableta ng magkasama ay isang dalawahang paglilinang? Tumingin si Jenny kay Terence, nalilito. Sige, kapag natutunan mo na, gagawin ko ang dalawahang paglilinang sa iyo. Ayaw ni Terence na mag-aksaya ng oras sa pagpapaliwanag kay Jenny. Ang babaeng ito ay malamang na nag-aaral ng medisina at gumagawa ng elixir mula pa sa murang edad, at malamang na itatanong niya kung bakit kung masyado itong nagpaliwanag sa kanya. Ang galing. Tapos, Terence bro, deal. Iniunat ni Jenny ang kanyang maliit na daliri. Bakit? Kumunat ang noo ni Terence. Pinky swear. Ang pinky promise lang ang makakasiguro na hindi ka nagsisinungaling. Sabi ni Jenny. Sige. Hilahin natin ang kawit, sige. Nakita ni Terence na magpapatuloy si Jenny, kaya mabilis niya itong pinutol at sinenyasan siya ng kanyang pinky. Natapos ang kanyang misyon. Hindi mo mababago ang iyong isip sa loob ng 100 taon. Sabi ni Jenny. Hindi, pwede na ba tayo? Walang magawang sabi ni Terence habang pinaandar niya ang sasakyan. Hindi ba tayo pupunta ngayon sa Antigang Palengke? Kailangan kong mag-aral kung paano gumawa ng mga table tasks, kaya kailangan ko ng kaldero. Paano kita tuturuan kung hindi ako mag-aaral? Terence bro, susuportahan mo ako ha? Malungkot na tiningnan ni Jenny si Terence, nangako na kami. Tiningnan ni Terence ang oras at nakitang may ilang oras pa bago matapos ang paaralan. Tumango siya, sige, maglakad-lakad na lang tayo. Ang Antigang Palengke ng Stonegate ay matatagpuan malapit sa East Heaven Gate, at si Terence ay hindi pa nakarating doon. Makakaasa lang siya sa GPS para akayin siya sa isa sa pinakamalaking Antigang pamilihan sa buong probinsya. Dahil ang Stonegate ay isang panlalawigang lungsod, ang Antigang pamilihan sa Stonegate ay mas malaki kaysa sa ibang mga lungsod. Ipinarada ni Terence ang kanyang sasakyan sa parking lot ng Antigang Palengke at hiningi ang parking fee na $20. Naramdaman ni Terence na niloloko siya.
Ang anti-gong ito ay talagang para sa mayayaman. Kahit na ang bayad sa paradahan ay mas mahal kaysa sa ibang mga lugar. Sa kabutihang palad, walang pakialam si Terence sa pera. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, naglakad siya papunta sa anti-gong palengke kasama si Jenny. Malaki ang anti-gong pamilihan. Mayroong lahat ng uri ng mga bagay na ibinebenta sa loob nito. Nagkaroon ng lahat ng uri ng imitasyon at tunay. Mahirap bumili ng mga tunay maliban kung eksperto ka. Kaya lang hindi interesado si Terence na bumili ng mga antique. Napakaraming kayamanan sa libingan, ngunit wala siyang dala kahit isa, lalo pa ang paggastos ng pera sa mga bagay na ito. Ang bagay na gustong bilhin ni Jenny ay isang medicinal cauldron. Walang ganoong mga bagay, at ang isa ay karaniwang kailangang umasa sa swerte. Gayunpaman, maraming mga imitasyon. Ang mga materyales na ginamit para sa mga bagay na ito ay hindi gaanong naiiba sa mga tunay. Ang mga ito ay gawa sa cast iron o gawa sa purong tanso. Ito ay sapat na para sa isang junior alchemist. Dumating ang dalawa na may layunin. Si Terence ay nakatingin lang sa paligid, habang si Jenny ay naghahanap ng mga medicinal cauldrons. Naglakad ang dalawa sa kalahati ng palengke bago sila tuluyang nakahanap ng stall na nagbebenta ng mga medicinal cauldrons. Magkano ang ibinebenta mo nitong kaldero? Tanong ni Jenny habang kumukuha ng cast iron cauldron na kamukha. Ito ay minsang ginamit ng tagapagtanggol ng bansa sa langit na Panginoon ng dinastiyang Ming, si Paris Zhang. Tiningnan ng nagbebenta ang damit ni Jenny at nalaman na siya ay isang mayaman na babae. Malamang na wala siyang alam tungkol sa mga antik, kaya sinimulan niya itong i-bluff. Terence bro, tanga ba ang lalaking ito? Tinanong ko siya kung magkano ang gusto niyang ibenta, bakit ang dami niyang sinabing kakaiba. Sabi ni Jenny habang nilalapag niya ang kaldero. Little girl, paano mo nasabi? Sinong tinatawag mong tanga? Nang marinig ng may-ari ng stall na pinagalitan siya ni Jenny, medyo nalungkot siya. Terence bro, hindi lang tanga ang lalaking ito, hindi rin niya alam ang lugar niya. Siguradong hindi maganda ang mga ibinebenta niya, tingnan natin ang ibang mga bahay. Tumalikod si Jenny at naghanda na umalis. Teka, huwag kang pumunta. Ipinapakilala ko lang sa iyo ang pinagmula ng medicinal cauldron. Kung ayaw mong marinig ito, pag-usapan natin ang presyo. Nakita ng may-ari ng stall na papaalis na si Jenny at agad na nabalisa. Mabilis niyang tinawag siya. Terence bro, alis na tayo. Desidido si Jenny na umalis. Walang magawa, lumingon si Terence at sumunod. Gayunpaman, hindi pa nakakalayo ang dalawa nang harangin sila ng dalawang matipunong lalaki. Anong ginagawa niyo? Tiningnan ni Jenny ang dalawang lalaking nasa harapan niya ng maingat. Gusto mong umalis pagkatapos basagin ang kalderong panggamot. Hindi ito magiging ganoon kadali. Malamig na sabi ng isa sa matipunong lalaki. Sila ang mga gangster sa lugar na ito. Binayaran sila ng mga mangangalakal sa anti-gong palengke ng proteksyon, kaya natural nilang tinulungan ang mga taong ito na malutas ang ilang problema. Win-win situation iyon. Naasar na ang may-ari ng stall matapos mapagalitan ni Jenny, at ngayong nawalan siya ng negosyo, mas lalo siyang naasar. Nakahanap siya ng dalawang punk para turuan ng leksyon sina Terence at Jenny. Mula sa pananaw ng may-ari ng stall, ang dalawa sa kanila ay nakadamit na parang mga estudyante, at si Jenny ay nakasuot ng mga branded na paninda. Isang tingin at masasabi niyang mayaman siya. Natural na hindi mahirap mag-ipit ng pera mula sa kanila. 1982. Bukod dito, ang medicinal cauldron na kinuha ni Jenny ay nagkataong may nawawalang sulok. Sa katunayan, ito rin ay sadyang ginawang ganito para tumanda ito. Ito ay isang anti-gong gawa ng sining, ngunit sa sandaling ito ang tamang pagkakataon para mangikil. Nasira ang medicinal cauldron. Ibig mong sabihin yung kanina lang. Mababasag ko ito sa pamamagitan lang ng pagpulot at pagtingin dito. Alam ni Jenny na ang dalawa ay malamang na ipinadala ng may-ari ng stall para pahirapan siya. Baka sanggulat sa kanyang mga mata, ngunit mas gumaan ang pakiramdam niya nang maalala niyang nasa tabi niya si Terence. Masira man ito o hindi, malalaman natin kapag bumalik tayo at tingnan. Ang isa pang malaking lalaki ay gumawa ng isang kilos at sinabi, "Pakiusap, huwag mong pahirapan ang mga bagay para sa amin.
Pagkatapos ay bumalik tayo at tingnan. Walang pakialam si Terence sa dalawa, may iba pa siyang plano para bumalik, kung tutuusin. Medyo kumpleto ang cauldron stall na iyon, at kung hindi dahil sa pag-alis ni Jenny, kukuha siya ng isa para sa pagsasanay. Malaki ang antique market, at wala na si Terence sa mood na mamili. Maaari niyang sabihin na walang anumang tunay na kayamanan dito, alinman. Sa pagtingin sa mga customer na dumarating at pupunta, mayroong maraming mga eksperto sa kanila. Ang magagandang bagay ay matagal nang inalis sa kanila. At saka, hindi inaasahan ni Terence na makukuha niya ang kailangan niya rito. Nang marinig ang pangako ni Terence, natural na hindi na ito tinanggihan ni Jenny. Tumalikod siya kasama si Terence at bumalik sa stall sa ilalim ng escort ng dalawang malalaking lalaki. Young lady, noong inilagay mo ang medicinal cauldron na ito ngayon, gumamit ka ng sobrang lakas at nasira ang isang kanto. Hindi ba hindi nararapat na umalis ng ganoon lang? Ang may-ari ng stall ay natural na hindi maaaring mangikil sa kanila ng lantaran. Tutal, siya ay isang lokal na residente dito, at hindi siya nang ahas na maging masyadong malupit. Kung hindi alam ng dalawang estudyanteng ito kung ano ang makakabuti para sa kanila at tumawag ng pulis o pumunta sa Market Management Office, mahihirapan siya. Nasira. Sumimangot si Jenny. Nandito na, tingnan mo. Kinuha ng may-ari ng stall ang medicinal cauldron at itinuro ang isang tainga sa gilid ng medicinal cauldron. As expected, may sira sa tenga. Ginawa ko ito. Gulat na tiningnan ni Jenny ang puwang sa medicinal cauldron. Ito ay isang antigo, kaya natural na hawakan ito ng may pag-iingat. Tinapon mo ito sa mesa ng may putok, ngayon, kaya normal na ang isang sulok ay masira. Paliwanag ng may-ari ng stall. Terence bro, ganun ako kagaling. Nakakasira talaga ng medicinal cauldron. Tumingin si Jenny sa kanyang kamay at nagtatakang nagtanong. Oh, anong gusto mong gawin? Hindi sumagot si Terence sa kanya, ngunit walang pakialam sa may-ari. Ang medicinal cauldron na ito ay ang nation-protecting Heavenly Master of the Ming Dynasty. Ang may-ari ng stall ay nagsimulang magsalaysay ng walang tigil. Hindi ako nagkamali na sabihin na tanga ka. Tinanong kita kung ano ang gusto mong gawin, ngunit hindi mo sinagot ang tanong ko. Naiinip na pinutol ni Terence ang may-ari ng stall at malamig na nagtanong. Terence bro, masasabi mo bang tanga rin ang may-ari ng stall? Kita mo, tama ako. Tuwang-tuwa si Jenny nang marinig na sumang-ayon si Terence sa kanya. Malamig na sumangot ang may-ari ng stall, ngunit wala siya sa mood na pakialam dito. Ang pangunahing layunin niya ay mangikil, hindi mag-away, kaya direktang sinabi niya, itong kaldero ay 50,000. Magbayad. Nasira mo na, kaya ibenta ko na lang sayo. Oh. Dinampot ni Terence ang kaldero, may mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Ang medicinal cauldron na ito ay mula sa Ming Dynasty. 50,000 lang. Mura talaga. Boss, nababaliw ka na ba? Ikaw. Ang bid ng may-ari ng stall na 50,000 ay itinuturing na isang mataas na presyo para sa isang imitasyon. Ang normal na presyo ng item na ito ay ilang daang dolyar lamang. Malaki na ang hinihingi niya ng 50,000 dolyar pero hindi niya akalain na iisipin ng kabilang partido na napakaliit nito. Mali ang boss. 500,000 dolyar. Ang malaking tao sa likod ni Terence ay biglang nagsalita, 500,000, hindi bababa sa isang bahagi. Bilasan mo at bigyan kami ng pera, para hindi na tayo malagay sa mahirap na posisyon. Nang marinig ng amo ang sinabi ng malaking lalaki, tuwang-tuwa siya. Bagamat alam niyang kalahati ng 500,000 dolyar ay kailangang ibigay sa kanilang dalawa, maaari siyang makakuha ng 250,000 dolyar, na higit pa sa dating 50,000 dolyar, kaya't agad niyang sinabi, oo, ito ay 500,000 dolyar. Nagkamali ako. 500,000. Hehe, ibig mong sabihin kung bibigyan kita ng 500,000, magiging akin itong kalderong panggamot. Tanong ni Terence, tinitimbang ang kaldero sa kanyang kamay. Natural. Tumango ang may-ari ng stall at sumagot. Oh, kung gayon dahil sa akin ito, maaari kong gawin ang anumang gusto ko gamit ang panggamot na kaldero na ito.
Sa pamamagitan nito, pinisil ni Terence ang matibay na kalderong bakal sa isang bowl ang bakal, na ginawa itong hindi gaanong solid kaysa sa putik. Inihagis niya ito sa mesa ng malakas. Grabe ang kalidad ng kalderong panggamot mo, at sasabihin mo pa na sinira natin. Pigain mo pa ng mga kamay mo, at nang ahas kang humingi ng 500,000. Natigilan ng may-ari ng stall nang makita niya si Terence na ginawang piraso ng metal ang kaldero. Ang dalawang lalaki sa likod ni Terence, sa kabilang banda, ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Sila ay mga gangster mula sa isang kalapit na gang, ngunit mayroong isang golden class early phase master sa gang. Ang pagdurog ng kaldero ay isang bagay na kayang gawin ng master, ngunit siya ang pinakamakapangyarihang tao sa gang kahit ang pinuno ng gang ay iginagalang siya. Gayunpaman, ang binata sa harap nila ay talagang may ganoong lakas. Paanong hindi magtataka ang dalawang punk? Hindi sila tanga halatang sinadya ang galaw ni Terence kanina. Kung hindi nila alam kung ano ang mabuti para sa kanila, malamang na mabugbog sila. Paano sila maglalakas loob na sakta ng isang walang awa na tao na kahit ang pinuno ng gang ay iginagalang? Hindi kita nakilala. Dapat ay galing kayong dalawa sa isang maharlikang pamilya. Pasensya na ngayon lang ako na-offend. Ang isa sa mga lalaki ay mabilis na ikinulong ang kanyang mga kamao kay Terence at hinaila ang isa pa. Ang isa pang malaking lalaki ay tumingin sa may-ari ng stall at sinabi sa mahinang boses, "Matandang Wang, nagkakamali ka ba? Paano sinasadyang sirain ng dalawang young masters at young mistresses na ito ang sirang medicinal cauldron? Ito ay isang piraso lamang ng basura na nagkakahalaga ng $50, binibigyan kita ng mukha sa pamamagitan ng pagsira nito." Pagkatapos noon ay mabilis na umalis ang dalawa. Anyway, nagpahiwatig na sila sa may-ari ng stall na kung hindi siya kikilos ng matalino at na-offend ang isang tao, hindi ito isang bagay na maaaring harapin ng dalawa. Sa katunayan, sa sandaling durugan ni Terence ang kaldero, alam ng may-ari ng stall na sinipa niya ang isang bakal na plato. Tiningnan niya ang dalawang punk, reaksyon at mas natakot. Walang awa ang dalawang ito. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi sana siya nang extort ng ganito. Haha, nagbibiro lang ako ngayon. Ang medicinal cauldron na ito ay $50 lang, not worth mentioning. Sa isang kisap mata, ang $500,000 medicinal cauldron ay naging $50. Gayunpaman, natural ang ekspresyon ng may-ari ng stall, na para bang wala siyang nabanggit na $500,000 man lang. Tinawagan ko kayong dalawa dito para humingi ng tawad. Ang mga medicinal cauldron na ito ay pawang mga imitasyon. Magiging kalokohan ko kung sasabihin kong sila ay mula sa dinastiyang Ming. Upang ipahayag ang aking paghingi ng tawad, mangyaring kumuha ng ilang kaldero. 1983. Talaga. Nang marinig ni Jenny na libre ito, tuwang-tuwa siya. Hindi ka naman ganoon katanga. Hehe, totoo naman. Hindi naman tayo laging tanga, diba? Kanina lang, nung sinabi ni Binibini, biglang naliwanagan ang isang ito, parang biglang naliwanagan, at hindi tanga. Kaya Binibini ang dakilang benefactor ng isang ito, pwede kang pumili ng kahit anong gusto mo. Para makaiwas sa kapahamakan, sinubukan ng may-ari ng stall ang kanyang makakaya na pasayahin sina Terence at Jenny. Nilinaw ng dalawang gangster na ang dalawang ito ay malamang na mula sa mga marangal na bahay. Maraming marangal na bahay sa Stonegate, ngunit kahit saang noble house iyon, maging ang bahay na sikang, na hindi pa noble house, ay madaling makitungo sa isang tindera ng anti-gang tulad niya. Natural, hindi siya naglakas loob na saktan ang mga ito. Pumili si Jenny ng isang magandang mukhang kaldero, at kinuha ni Terence ang isa ng random, naghahanda na pag-aralan ito. Gayunpaman, binigyan pa rin niya ang may-ari ng stall ng $200 bago siya umalis dahil ayaw niyang pagsamantalahan siya. $200 ang presyo para sa dalawang kalderong ito at ang sirang isa. Matapos paalisan ng dalawa, nagpunas ng pawis ang may-ari ng stall at naisip niya, hindi ko na kayang manloko ng tao sa hinaharap. Muntik na akong magkagulo ngayon. Buti na lang matalino ako at walang balak ang dalawang iyon na turuan ako ng leksyon. Kung hindi, natatakot ako na nasa panganib ako. Ayaw nang maglakad-lakad pa ni Terence pagkatapos bumili ng mga kaldero, at dahil ang layunin ni Jenny ay ang mga kaldero, umalis silang dalawa sa anti-gang palengke at dumiretso sa paaralan.
Malapit nang matapos ang school. Universidad ng Industriya ng East Ocean. Mabilis na kumalat ang balita sa paaralan, lalo na ang malaking balita na darating si Zyrene sa party ng bagong estudyante. Siyempre, alam ito ng buong paaralan ng sabay-sabay. Bagamat ang lahat ay naghihinala sa balita, ang mga estudyante mula sa medicine major ay tinapik ang kanilang mga dibdib ng may kumpiyansa, na nagsasabi na na-video call na nila si Zyrene, at na siya mismo ang pumili ng palabas para sa kanilang pagtatanghal. Hindi lang iyon, darating si Zyrene bukas para mag-ensayo kasama sila at sabay na dumalo sa freshman party. Bukod dito, ang class monitor ng Departamento ng Parmasya, si Wilfred, ay nag-claim din sa campus na BBS na ito ay talagang isang hamon at na ginawa niya ang palabas na ito para sa isang babaeng gusto niya. Isinulat lang ni Wilfred ang kanyang taya kay Danica sa BBS, ang layunin ng paggawa nito ay upang pigilan si Danica na bumalik sa kanyang mga salita at hindi umamin dito. Siyempre, ito ay higit pa upang manalo siya Wilfred's favor. Napaka-emosyonal ng pagsusulat ni Wilfred na sinasabi na ang kanyang tunay na nararamdaman para sa kanya Wilfred ay nagpakilos kay Zyrene, kaya tinulungan lang siya ni Zyrene pagkatapos malaman na siya ay Wilfred ay kanyang tagahanga. Bagamat napakalayo ng pahayag na ito, huwag na nating pag-usapan kung paano nakilala ni Wilfred si Zyrene, kahit na makipag-ugnayan ito sa kanya, hindi siya dadalo sa freshman party para sa isang taong hindi niya kilala, tama ba? Kung napakabait ni Zyrene, magiging abala siya araw-araw at wala ng oras para gumawa ng iba. Ngunit kahit na ganoon, may mga tao pa rin na naantig sa tunay na nararamdaman ni Wilfred, at isa na si Wilfred sa kanila. Wilfred, maalalahanin talaga itong si Wilfred. Alam niyang fan ka ni Zyrene, at inimbitahan niya siya rito, at nag-post pa na para sa iyo iyon. Tuwang-tuwang sabi ni Leroy habang nakatingin sa BBS ng universidad. AI? Hindi ba kasalanan lahat ni Danica? Hindi ko alam kung magkano ang dapat bayaran ni Wilfred para imbitahan si Zyrene. Ira was not stupid, she know that Wilfred could not invite Zyrene just because he was touched or something. Napakataas ng bayad sa hitsura ni Zyrene, at hindi lahat ay makakakuha sa kanya. At sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa pag-imbite ni Danica sa maliit na junior sister ni Zyrene na si Sheena sa freshman gathering, hindi sana siya inimbitahan ni Wilfred. Ngayon, upang sugpuin si Danica, maaari lamang silang magginit ng kanilang mga ngipin at kumuha ng mga kilalang tao. Hindi niya alam kung magkano ang nagastos ni Wilfred, ngunit ginamit ni Danica ang mga koneksyon ng kanyang pamilya para hanapin si Sheena at gumastos ng $200,000 bilang bayad sa hitsura, at ito pa rin ang presyo ng isang pabor. Kailangang malaman ng isa na si Sheena ay isang bagong sikat na bituin, at hindi siya maikukumpara kay Zyrene. Kung hindi dahil sa halo ng junior sister ni Zyrene, hindi makikilala siya ng maraming tao. Bukod dito, kailangan lang niyang umakyat sa entablado at kumanta ng isang kanta para magbayad ng $200,000. Talagang hindi mababa ang presyo na ito. Makikita na si Danica ay namuhunan ng maraming pera. Mula sa pananaw ni Ira, si Wilfred ay kailangang gumastos ng hindi bababa sa 1,000,000 para imbitahan si Zyrene, at kahit 1,000,000 ay hindi sapat. Bagamat alam niya na si Terence ng dormitoryo ni Wilfred ay tila napakayaman, ayaw niyang masyadong malaki ang utang ni Wilfred kay Terence. Sa dinami-daming manliligaw, mataas pa rin ang tingin niya kay Wilfred, kaya kung siya talaga ang pipiliin niya, natural na ayaw niyang magkautang siya ng napakaraming pabor, dahil hindi siya mahilig mangutang sa iba. Wilfred, mukhang hindi ka masyadong masaya. Kung may magpe-perform para sa akin, napakasaya ko. Pero ang gymboy na iyon, wala siyang alam kung paano gawin maliban sa pagpapakain sa akin. Naiinggit na sabi ni Leroy. Sai, sana maging katulad mo ako. Sa tingin mo ba ay magandang bagay na may mga lalaking nag-aaway para sa iyo? Ira shook her head. Itinulak ni Melissa ang pinto at pumasok sa silid. Nakita ni Leroy si Melissa at tuwang-tuwang sinabi, Melissa, kumusta? Inimbitahan ba talaga ng klase mo si Zyrene? Maaaring tinawagan ni Leroy si Jimboy, ngunit hindi niya gustong maging maagap bago nila kumpirmahin ang kanilang relasyon. Dahil nakabalik na si Melissa, nagpasya siyang tanungin siya. Alam niyo rin ang tungkol dito.
Narinig lang din ni Melissa ang balita, nagpunta siya sa dormitoryo ni Terence pagkatapos makatanggap ng tawag mula kay Wilfred, ngunit wala pa si Terence, kaya sinunod niya ang ayos ni Terence at natutong gumanap bilang extra. Narinig niya ang kanyang mga kaklase na, mga talakayan sa sandaling bumalik siya, ang mga taong ito ay siguradong mabilis na nakatanggap ng balita. Siyempre, hindi alam ni Melissa na nag-post na si Wilfred ng deklarasyon ng post ng digmaan. Kalat na sa campus forum. Parang totoo. Tuwang-tuwang sabi ni Leroy, I really regret not going to her concert in Starfield last time. Noong college entrance exam, or sana nandoon na ako. Ngayong nandito na siya para sa new student party, magandang pagkakataon na makita siya ng personal. Oo, pinagsisihan kong hindi ko ito napanood sa oras na iyon. Pero malapit na ang entrance exam sa kolehiyo. Sino ang maaaring mag-leave? Nanghihinayang siyang sinabi ni Wilfred, naging mahirap kay Wilfred sa pagkakataong ito. O tama, Melissa, malapit ka kay Terence, tinulungan ba niya si Zyrene sa kanyang pagdalo? Magkano ang nagastos niya? 1984. Hindi ko alam kung magkano, pero hindi naman dapat magkano ang gastos, di ba? Kilala niya si Zyrene. Ngumiti si Melissa. Alam niyang sinusuportahan ni Zyrene ang kumpanyang medikal ni Larkins ng Miracle Doctor, at alam din niyang may koneksyon ang kumpanya kay Terence. Galit si Housekang dahil dito. Kilala niya si Zyrene. Kahit nakilala mo siya, hindi ka pwedeng pumunta at umalis kung gusto mo, di ba? Gaano ba siya kahusay na maimbitahan siya nang hindi gumagastos ng anumang pera? Nagtatakang tanong ni Wilfred. Hindi ko alam ang tungkol doon, dahil hindi ako nagtanong ng mga detalye. Ngunit dahil imbitado siya, hindi na kailangang mabigatan. Hindi naman gagawa ng aksyon si Terence. Umiling si Melissa. Kilalang kilala ni Melissa si Terence, siya ay isang taong hindi hahayaang samantalahin siya ng iba noong una silang nagkita sa tren. Kukunin niya ang kanilang pera kapag nagsinungaling sila sa kanya, kaya hindi dapat masyadong mahirap ang kaso ni Zyrene. Ngunit ang hindi alam ni Melissa ay napakahusay ng pakikitungo ni Terence sa kanyang kaibigan, gagawin niya ang lahat para tumulong kahit mahirap, ngunit hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Mabuti naman. Tumango siya, Wilfred. Habang nagkakagulo ang paaralan, si Danica ay nakaupo sa rehearsal room at naninigarilyo na may madilim na mukha. Moher asterisk capper, nakuha talaga ni Wilfred si Zyrene dito. Kung aanyayahan natin si Sheena, kahit na makakuha siya ng magandang ranking, hindi siya makakapareha ni Wilfred. Sa sobrang galit ni Danica ay patuloy siyang nagmumura. Sa pagkakataong ito, siya ay orihinal na 100% tiwala na mananalo. Kasama si Sheena sa entablado, kahit papaano ang unang lugar ng kompetisyon sa pag-awit ay tiyak na magiging kanya. Siguradong iboboto sila ng karamihan sa mga miyembro ng student council, kung tutuusin, kailangan nilang magbigay ng mukha sa mga celebrity. Ngunit ngayon, ang unang lugar ay malamang na si Zyrene, at ang pangalawang lugar ay si Sheena. Kahit na ang pangalawang pwesto ay isang napakakahangahangang resulta, ngunit sa mga mata ni Danica, ito ay kasing pangit na makukuha nito. Isa lang itong sampal sa mukha. Brother Zhang, hindi nila ito maaaring bulag-bulagan, tama ba? Nakasimangot din si Gary. Nag-browse siya sa mga post sa BBS ng paaralan sa kanyang mobile phone at nag-aalangan na nagsabing, at pagkatapos ay gagamitin nila ang bagay na ito upang masira ang ating moral at isuko tayo sa laro. Sa tingin ko ay hindi. Hanggat hindi baliw si Wilfred, hindi siya gagamit ng ganitong kasuklam-suklam na pamamaraan. Kung hindi, kahit na makuha niya ang gusto niya, maaapektuhan ang aming moral at susuko kami sa pagganap. Magkakaroon siya ng hindi patas na kalamangan at minamasama niya kami. Malamang na totoo ang bagay na ito. Umiling si Danica at sinabi. Pero paano nila sila inimbitahan? Gumastos na kami ng 200,000 para imbitahan si Sheena, at iyon ang presyong ibinigay sa kanya ng kumpanya ng tatay mo dahil hiniling nila sa kanya na i-endorse ang kanilang mga produkto. Ang hitsura ni Zyrene, bakit hindi pwedeng 1,000,000? Tanong ni Gary na may pagdududa. Hindi ko alam, pero mukhang mayaman ang Terence na iyon. Baka siya ang nagbayad, sabi ni Danica. Ang bastos na ito, bubugbugin ko siya hanggang mamatay maya-maya.
Galit na galit si Gary nang marinig niya ang pangalan ni Terence. Gusto niyang talunin si Terence noong huling beses sa cafeteria, ngunit dumating ang instructor bago sila makalaban. Wala siyang pagkakataong gumawa ng anuman, na labis na ikinadismaya niya. Darating si Sheena ngayong gabi, tatanungin ko siya kung totoo ito o hindi. Si Zyrene ay ang kanyang senior sister, kaya dapat niyang malaman. Sabi ni Danica. Kung ganun, tutuloy pa ba tayo sa practice? Tanong ni Gary. Siyempre, paanong hindi? Pagdating ni Sheena, patuloy pa rin tayong mangguna sa ating klase para mag-practice. Kahit matalo tayo, kailangan nating magkaroon ng gulugod. Kung susuko tayo, lalo pa tayong mamaliit ng Wilfred. Ngumuso si Danica. Kung ganoon, kung matalo ka, kapatid na Zhang, hindi mo ba kailangang sumuko? Tanong ni Gary dahil sa pag-aalala. Ayos lang. Pagdating ng panahon, sasabihin na lang natin na ang taya ay sinabi ko noong sobra akong nainom noong nakaraan at lasing ako. Sa tingin ko ay wala siyang masasabi. Pero kung susuko ako kaagad, iisipin niya na natatakot ako, at ibang usapan iyon. Sabi ni Danica. Kuya Zhang, napakatalino mo. Sabi ni Gary na may malaking paghanga. Siyempre. Papalitan ko ang kumpanya ng pamilya sa hinaharap. Hindi ako maaaring walang kaunting katalinuhan. Pagmamalaki ni Danica. Hindi alam ni Terence na nagkakagulo ang buong paaralan dahil kay Zyrene. Ipinarode niya ang kanyang sasakyan sa parking lot ng paaralan, at si Jenny ay mukhang hindi rin masyadong interesado kay Zyrene, ni hindi man lang siya binanggit sa daan. Pagkatapos ay parada ang kotse, pinadalhan ni Terence ng text si Miss habang kinokontak ni Jenny ang kanyang kapatid. Hindi nagtagal, dumating sina Cheryl at Yasi. Hindi niya inaasahan na sumusunod si Chito sa likuran nila na parang isang maliit na tagasunod. Hindi ka ba lalabas ng kotse? Lumingon si Terence kay Jenny. Bakit ako bababa ng kotse? Hindi ba kayo uuwi? Tanong ni Jenny. Umuwi ka na, pero ayaw mo bang magmaneho ng sarili mong sasakyan? Itinuro ni Terence ang X5M sa hindi kalayuan. Hindi ako nagda-drive. Sobra-sobra na ang gastusin nito. Ibabalik na lang namin ng kapatid ko ang sasakyan mo. Sinabi ni Jenny nang walang katotohanan. Sige, sabi niya. Sanay na si Terence dito, at ayaw na niyang magsabi pa. Lumapit sina Cheryl at Yasi. Si Yasi ay uupo sana sa passenger seat, ngunit nakita niyang si Jenny ang umupo. Kumunat ang noo niya, medyo hindi masaya. Tila napansin ni Jenny ang sama ng loob ni Yasi at lumabas ng kotse, sa likod ako uupo. Hindi na nagsalita sina Cheryl at Yasi matapos marinig ang sinabi ni Jenny. Nandito lang sila para sumakay, pero magkapitbahay pa rin sila. Pagkauwi nila, dinala ni Jenny si Chito pabalik sa sarili nilang villa habang si Terence, Cheryl, at Yasi ay bumalik din. Terence, narinig ko na inimbitahan mo si Zyrene. Tanong ni Cheryl. Sabi ni Terence at sinabihan sina Cheryl at Yasi tungkol sa pagtulong kay Wilfred na ituloy ang kanyang Wilfred. Siguradong may oras ka para tulungan ang iba na kunin ang mga babae. Hindi nagalit si Cheryl nang marinig niyang may sinusubukang tulungan si Terence. Nako, akala ko sinusubukan ni Sheldbro na pasayahin ang foxwang na iyon. Sagot ni Yasi. Manong, bakit ko naman siya papasayahin? At saka, hindi foxwang ang pangalan niya. Sabi ni Terence. Naakit niya si Sheldbro, si foxwang iyon. Sagot ni Yasi. Sige, Yasi. Sinabi ko sa iyo na huwag bigyan ng mga palayaw ang mga tao. Madali mong masaktan ang mga tao. Hindi alam ni Cheryl kung bakit, ngunit hindi niya talaga gustong mina si Melissa. Marahil si Melissa ay maaaring maging unang asawa ni Terence. 1985. Kung ganoon ang kaso, mas maraming oras silang tatlo. Kung talagang nasaktan nila siya, walang puwang para sa negosasyon. Oh! Tumango si Yasi nang hindi sinasadya. Tama, umalis na si Uncle Fredo. Hindi nakita ni Cheryl si Uncle Fredo nang pumasok siya sa villa, ngunit nakita niya si Lola na nagluluto sa kusina. Umalis siya ng hapon. Isumbong mo kay Tito Chu ang mga resulta.
Kung maaari, dito tayo magtayo ng branch ng kumpanya. Sabi ni Terence. Tumango si Cheryl at hindi na nagsalita pa. Lumingon siya sa kaldero sa mga kamay ni Terence at nagtanong, ano ito? Parang nakita ko si Jenny na may hawak na katulad sa kamay niya ngayon lang. Medicinal cauldron, gusto kong mag-aral ng pill refining. Mukhang interesado si Jenny sa bagay na ito. Sabi ni Terence. Hindi na nagtanong pa si Cheryl matapos marinig na para ito sa paggawa ng mga table tasks. Mabilis na inilapag ni Lola Sally ang masasarap na pagkain sa mesa. Sa wakas ay naunawaan ni na Cheryl at Terence kung bakit napakahusay ng isang scavenger tulad ng mga kasanayan sa pagluluto ni Lola Sally. Dati siyang asawa ni Uncle Fredo, ang Miss of House Sullivan, ang anak ng isang malaking pamilya. Ang pagpapakasal sa sekta ni Uncle Fredo ay kapareho ng pagpapakasal sa isang mayamang pamilya, dapat nakatanggap siya ng propesyonal na pagsasanay sa mga gawaing bahay. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Terence sa kanyang silid para mag-practice, at gayon din si Lola Sally pagkatapos maglinis. Sina Cheryl at Yasi naman ay nanunood ng TV sa sala. Bakit laging nagsasanay si Shield bro? Hindi man lang tayo nakikipaglaro. Yasi hugged her legs habang nakaupo sa sofa. Bigla siyang nakaramdam ng inis. Ang cartoon ay dapat na magpatawa sa kanya, ngunit hindi na ito mukhang nakakatawa. Ganito ba ang pakiramdam ng paglaki? Sa isang kisap mata, isa na siyang college student, at malinaw pa rin sa kanyang isipan ang mga high school days niya. Hindi ba palagi na lang siyang ganito? Noong siya ay nasa Starfield, hindi ba siya nagsasanay pagkatapos ng hapunan? Sabi ni Cheryl, umiling. Kaya lang nung mga panahong iyon, araw-araw kaming namumuhay ng tense. Pagkatapos kumain, pupunta kami sa pag-aaral at magbasa ng mga libro. Bihira kaming magkaroon ng pagkakataong manood ng TV. Tama ka, masyado na tayong malaya ngayon. Cheryl sis, hindi pa tayo nakakapunta sa Stonegate City. Bakit hindi tayo mamasyal? Sabi ni Yasi, Nenas. Ngayon. Huli na. Paano ang weekend, pagkatapos ng freshman's party? Pagod na si Cheryl at ayaw pang lumabas. Halatang naglilinang si Terence, kaya ayaw niyang abalahin siya. Sige. Nakayuko lang si Yasi sa pagkabigo. Matapos bumalik si Terence sa kanyang silid, binasa niya ang sining ng practitioner ng House Sullivan kay Elder George at nagsimulang pag-aralan ang bagong kaldero. Ang isang kalderong tulad nito ay higit pa sa sapat para sa isang golden class na first level refiner. Makakagawa lang sila ng limitadong bilang ng mga elixir, kaya hindi na nila kailangan ng isang mahusay. Ngunit ang problema ay si Terence ay hindi pa isang golden class first level refiner. Nagagawa lang niya ang apoy, ngunit hindi niya mababago ang temperatura at intensity ng apoy. Ang isang maliit na pagbabago ay mapapawi ito, at sinubukan ni Terence ng ilang beses, ngunit ang resulta ay pareho. Kaya't nailagay na lamang ni Terence ang kaldero sa gilid, na bigo. Siya ay isang henyo sa mata ng ibang tao, ngunit hindi siya isang henyo. Ang tanging bagay na pinagkakatiwalaan niya ay ang sining ng Dragon Mastery at ang espasyo sa Jade. Kung hindi dahil sa sining, magiging normal na practitioner lang si Terence. Isa na siyang Golden Class Master sa edad na 18, at tulala siya kumpara sa mga nakatagumpay at sinaunang sekta. Kaya hindi na pinilit ni Terence ang sarili at itinabi ang kaldero. Nag-aalala lang siya kay Trixie. Ang dalawang taong kasunduan ay tila mahaba, ngunit sa katunayan, ito ay halos kalahating taon na. Mayroon pa ring higit sa isang taon at kalahating natitira, at kung hindi matututunan ni Trixie kung paano gumawa ng mga table tasks sa panahong ito, kung gayon siya ay talagang magiging isang tagapagmana. Matapos makapasok sa Jade Space, naghanda si Terence na magpatuloy sa pagsasanay. May kasabihan na ang pagsusumikap ay bumawi para dito, at dahil si Terence ay napakalayo na sa likod ng Althea Girl, maaari lamang siyang umasa sa pagsusumikap araw-araw at sa kakaibang kapaligiran sa espasyo ng Jade para makahabol. Elder George, kumusta? May nakita ka ba mula sa heart technique na ito? Tanong ni Terence. Masasabi ko. Ang sagot ni Elder George ay nagulat kay Terence.
Hindi niya akalain na masasabi ni Elder George sa ganoong kaikling panahon, pero totoo nga. Ano? Napakorap si Terence. Ito ay isa lamang hindi kumpleto, pinasimple, at pinahusay na bersyon ng sining ng Dragon Mastery. Sabi ni Elder George. Ga! Nanlaki ang mga mata ni Terence matapos marinig ang mga salita. Ano? Ang pamamaraan ng paglilinang ng Sullivan family ay ang sining ng Dragon Mastery. Siguro ito ay mula sa parehong pinagmulan, o marahil ito ay nagkataon lamang. Ang mantra na ito ay dapat magkaroon ng parehong epekto tulad ng unang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Gayunpaman, maraming mga bahagi na hindi kumpleto o pinasimple. Gayunpaman, sila ay napabuti. Ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay nagbibigay daan sa iyo na ilipat ang chi sa iba, ayusin ang mga meridian, at pagalingin ang mga pinsala. Nasa House Suns Practitioners Arts ang lahat ng ito, ngunit ang sining ng Dragon Mastery ay maaari lamang gawin ng mga lalaki. Ang pinahusay na bersyon na ito ay angkop para sa parehong mga lalaki at babae. Iyon ay ang pinahusay na bersyon ng sining ng Dragon Mastery. Paano magkakaroon ng ganoong bagay ang pamilya ng araw? Hindi ba ang sining ng Dragon Mastery ay isang uri? Labis na nagulat si Terence sa mga salita. Sino ang nagsabi na ito ay kakaiba? Ang sining ng Dragon Mastery ay isang bagay na ginagawa ng lahat ng tribo ng Yellow Emperor noong sinaunang panahon, ngunit ito ay naging isang sekta sa kalaunan. Sa paglipas ng panahon, ang sekta na ito ay bumagsak at nawala, tulad ng Chrysanthemum Arts na nilikha ni Chiyo. Sabi ni Elder George. Ang ninuno ng Sullivan family ay maaaring isang disipulo ng sektang ito, ngunit siya ay may talento at nakuha lamang ang hindi kumpletong unang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Pagkatapos ng kanyang sariling mga pagpapabuti, ito ang naging paraan ng paglilinang ng pamilyang Sullivan. Kaya sinasabi mo na ang aking sining ng Dragon Mastery ay hindi natatangi. Sabi ni Terence habang namulat sa kanya ang realisasyon. Siyempre hindi, ngunit dapat itong nawala. Kung hindi, ang paraan ng paglilinang ng isip ng pamilya ng araw ay hindi magiging kumpleto at ang unang antas lamang ng pinahusay na bersyon. Sabi ni Elder George. Nakikita ko. Ang mga salita ni Elder George ay nagulat kay Terence. Ang araw ng bahay ay may ganitong uri ng kapalaran, at ang ninuno ng araw ng bahay ay dapat na isang kamangha-manghang tao. Maaari niyang baguhin ang sining ng practitioner ng araw sa bahay sa unang yugto lamang, maaari lamang siyang ilarawan bilang isang henyo. 1986. Maraming tao na may pambihirang kakayahan sa mundong ito. Dapat ay maramdaman mo na ang iyong talento ay talagang karaniwan, ngunit mas maswerte ka kaysa sa kanila. Nasa iyo ang Jade Space bilang isang cultivation place, at ang sining ng Dragon Mastery bilang supreme cultivation technique. Siyempre, ang isang tulad ng rock candy na Sky Class late phase peak sa kanyang kabataan ay hindi isang henyo, alinman malamang na ikaw ay Sky Class A matagal na ang nakalipas kung pumasok ka sa Jade Space 10 taon na ang nakaraan. Sa makatuwid, maraming mga bagay ay nagkataon lamang. Ang sining ng Dragon Mastery na ito ay isang bagay na hindi ko sinasadyang nakuha noon, at iyon ay kung paano mo nakuha ang iyong pagkakataon. Elder George, bakit napakahiwaga mong nagsasalita kamakailan? Para kang nagsasalita ng isang uri ng wikang Zen. Kakaibang tumingin si Terence kay Elder George. Wala lang. Pinapaalalahanan lang kita na huwag masyadong magmalaki. Kailangang maging down to earth ka. Pero pwede ka rin magsanay ng House Suns Arts, hindi naman masyadong mahirap, mahinang sabi ni Elder George. Pwede rin akong mag-practice. Hindi ba mag-aaksaya ng maraming oras iyon? At ano ang silbi ng pagsasanay ko? Tanong ni Terence. Walang silbi. Magagawa mo ang lahat ng makakaya nito sa unang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Kaya lang ang babaeng ito ay makakapag-cultivate din. Sabi ni Elder George. Ano? Kung gayon bakit ko pa sinasayang ang oras na iyon? Medyo natahimik si Terence. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa paglilinang, hindi pinapansin ang nakatatandang George. Alam niyang niloko siya. Isang flight ang dahan-daang lumapag sa Stonegate City Airport.
Isang batang babae na may kulay trigo na balat at malalaking salaming pang-araw ang lumabas sa domestic arrival exit sa mababang paraan. Si Danica at Gary, na nakatayo sa di kalayuan para salubungin siya, ay agad na lumapit sa kanya. Miss Cheng. Gusto sana ni Danica na tawagan si Sheena, ngunit natatakot siya na kung gagawin niya iyon, marinig siya ng iba at magkakaroon ng maraming tao. Pagkatapos ng lahat, si Sheena ay isang tanyag na tao na may kaunting katanyagan. Kung maakit niya ang atensyon ng media, mahihirapan siyang makatakas. Ang babaeng may kulay trigo na balat ay si Sheena. Ang kanyang balat ay mukhang malusog at maganda, marahil ang epekto ng ilang uri ng liwanag. Nagbigay ito sa mga tao ng ligaw na kagandahan, at mas kapansin-pansin kaysa sa purong puti ni Zyrene. Kaya naman agad siyang nakakuha ng maraming kasikatan pagkatapos niyang magdebo. May kaugnayan din ito sa kulay ng kanyang balat, kaya naman tinawag siyang coffee girl. Young Master Pan, hello. Nakita rin ni Sheena si Danica at mabilis na naglakad. Siya ang tagapagsalita ng kumpanya ng ama ni Danica, kaya natural na nakita niya si Danica ng ilang beses sa mga party ng hapunan ng kumpanya at nagkaroon ng impresyon sa kanya. Haha, Miss Sheena Cheng? Pumunta dito para tumulong sa abalang schedule mo, talagang nagpapasalamat itong si Zhang. Habang nagsasalita si Danica, iniunat niya ang kanyang kamay. Si Sheena, gayunpaman, ay walang intensyon na makipagkamay sa kanya. Halatang hindi siya ang uri ng tao na basta-basta lang, kaya nang makita niyang inabot ni Danica ang kanyang kamay, natural na iniabot niya ang kanyang bagahe sa kanya at ngumiti, kung gayon, mahihirapan ako kay Young Master Pancho. Bahagyang natigilan si Danica. Noong una ay gusto niyang makipagkamay kay Sheena at makipagtalik sa kanya, ngunit tila hindi naintindihan ni Sheena ang kanyang intensyon at sa halip ay iniabot niya ang kanyang bagahe, na parang siya ang nagboluntaryong tumulong sa pagdala ng bagahe. Gayunpaman, natural na hindi siya maaaring tanggihan ni Danica. Bahagya lang siyang natigilan bago niya inabot ang mga bagahe ni Sheena at sinabing, ito ang dapat kong gawin. Gayunpaman, ang kanyang puso ay napuno ng panghihinayang. Alam niyang imposibleng magkasama sila ni Sheena. Ang ganitong bagay tulad ng pagtama sa isang celebrity ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang mayamang young master na tulad niya. At saka, hindi si Sheena ang uri ng celebrity na umasa sa ganitong paraan para kumita at sumikat. Sa halo ni Zyrene, hindi na niya kailangang gawin ang mga bagay na ito. Maaari siyang dahan-daang sumikat. Gayunpaman, nais pa rin ni Danica na mapabuti ang kanyang relasyon kay Sheena. Kung tutuusin, napakadaldal din niya. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ni Sheena, kaya hindi siya nagpatuloy. Hindi niya nakalimutan na ang pangunahing layunin ng pag-imbita kay Sheena ay para mapasaya siya at makipagkompetensya kay Wilfred. Kung gusto niyang ligawan si Sheena, inuuna niya ang kariton bago ang kabayo. Sa huli, malamang na hindi magtatagumpay si Sheena, at hindi rin siya makakahabol. Kaya, hindi siya masyadong mainitin ang ulo para hilahin ang mga bagahe ni Sheena palabas ng airport kasama niya. Pumasok sila sa Land Rover Aurora sa parking lot. Pumasok si Danica sa driver's seat at sinabi kay Sheena, na nakaupo sa likod ng kotse, Terence, maraming salamat sa pagtulong sa akin sa pagkakataong ito. Okay lang. Anak ka ni President Zhang, at ako ang tagapagsalita ng kumpanya ni President Zhang. Ang maliit na pabor na ito ay wala. Pero, gaya ng sinabi mo kanina, medyo mahirap makakuha ng unang pwesto sa singing competition. Kahit na star ako, ang East Ocean Industry University mo ay isa sa pinakamagagandang unibersidad sa probinsya. There's always someone better than you. Bukas palad na sabi ni Sheena. Oh, tama. Ngayong nabanggit mo na ito, may naalala akong napakahalaga. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Danica, naging sobrang seryoso, ganito. Originally, hindi naman problema para sa amin ang makakuha ng first place, pero yung kalaban ko. Yung batang sinabi ko sa'yo, yung gusto kong talunin, ginamit niya talaga ang connections niya para imbitahan ang senior sister mo. Ang aking senior sister. Nagulat si Sheena, hindi nakapag-react sa oras. Zyrene, dagdag ni Gary. Inimbitahan din nila si Zyrene.
Nagulat si Sheena. Paano makakasali ang senior sister ko sa isang maliit na event? Tanong niya. Sa pagkakaalam ko, hindi naman siya madalas uma-attend ng kahit anong event, di ba? Miss Sheena Cheng, hindi mo alam ang tungkol dito. Natigilan din si Danica, natarante rin ako. Confirmation lang naman ang hinihingi ko dahil hindi ko alam kung totoo o hindi, pero sa itsura nila, parang 80% totoo. Dahil lahat ng mga kaklase nila, nag-video call na sila kay Zyrene, at nagayos na siya ng video program para sa kanila. I see. Tatanungin ko. Tumango si Sheena, kinuha ang kanyang telepono, at dinial ang numero ni Zyrene. Dahil kay Terence, laging dala ni Zyrene ang kanyang telepono at hindi ito iniiwan sa kanyang manager, si Wang Sis. Nagring ang phone niya at agad niya itong kinuha. Si Sheena ba? Bakit bigla mo akong tinawag? Si Zyrene ay medyo nalilito bakit si Sheena ay tumatawag ng gabing-gabi. Senior sister, kararating ko lang sa Eastern City. Balita ko pupunta ka rin. Tanong ni Sheena. Ano? Sheena, nasa Eastern City ka rin. Lalong naguluhan si Zyrene. Pupunta nga ako sa Eastern City bukas, pero bakit nandoon ka rin? At paano mo nalaman na pupunta ako? 1987. Nagkataon lang. Inimbitahan ako ng isang kaibigan na dumalo sa freshman party ng East Ocean Industry University, pero sinabi niya na inimbitahan ka rin na tumulong sa isa pang klase sa programa. Kaya totoo. Senior sister, gulat na bulalas ni Sheena. Akala ko ba hindi ka pa nakilahok sa mga ganoong aktibidad? Hehe. Inimbitahan ako ng isang mabuting kaibigan sa pagkakataong ito, kaya wala akong choice kundi ang pumunta. Ngumiti si Zyrene, at saka, medyo naging abala ako sa trabaho kamakailan. Ang sarap lumabas at makalanghap ng sariwang hangin. Kung gayon hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba natatakot? Na may sakit ka? Sasabihin na sana ni Sheena na masakit ang ulo niya, pero naalala niya na may ibang tao sa kotse. Ang mga tao lang sa kumpanya ang nakakaalam tungkol sa sakit ng ulo ni Zyrene, at alam niya ito bilang kanyang junior, ngunit kailangan niyang maging mas banayad kapag nagtatanong. Oo, may gamot ako? Miracle doctor na pangpawala ng sakit ni Larkins, alam mo yun. Sabi ni Zyrene. No wonder you're so supportive of them, tumango si Sheena. Tama. Matagal na tayong dalawa mula nang magkasamang maglaro. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para lumabas at magsaya. Mabuti rin. Tanghali na lang ako lilipat. Saang hotel ka tutuloy? Pupunta ako at hahanapin ka. Sumangayon si Zyrene nang walang pag-aalinlangan. Maganda ang relasyon niya sa nakababatang kapatid na ito. Pareho silang malinis at tapat na mga babae, kaya nagustuhan ni Zyrene na makipag-hangout kasama siya. Tungkol naman sa iba pang mga bituin sa kumpanya, ang ilan sa kanila ay nainggit sa mga resulta ni Zyrene, kaya't sila ay peke kapag nakikipag-date sa kanya. Ang ilan ay mga promiscuous na babae, at ayaw ni Zyrene na maging masyadong malapit sa kanila. Wala pa ako sa hotel. Papunta na ako. How about I book a double room for US? We can stay together. Sabi ni Sheena. Okay. But I'll go with my bodyguard and driver, Sanford, tomorrow. You should book a room for him also. Sabi ni Zyrene. Nakakainis naman na dalhin mo yung bodyguard at tsuper mo. Dalawa lang kaming babae. Paano tayo mabubuhay kung may kasama kang lalaki? Ang hirap din mag-shopping. At saka, wala tayong sasakyan, reklamo ni Sheena. Hindi na natin siya kailangang isama. May sasakyan ang kaibigan ko dito. Higit pa rito, anong uri ng panganib ang naririto? Lahat kami ay dumedalo sa mga pribadong kaganapan. Iyon ay fine. Naisip ito ni Zyrene. Si Terence ay may kotse, ngunit hindi siya nagdala ng kotse, kaya hindi magiging kapaki-pakinabang para sa Sanford na sumama. Tumango siya, pagkatapos ay pupunta ako mag-isa. Okay, hihintayin kita kung ganoon. Sabi ni Sheena.
Pagkatapos ibaba ang telepono, nagkibit-balikat si Sheena at sinabi kay Danica, "Young Master Pan, this time, dumating na talaga si Senior Sister." Sa makatuwid, natatakot ako na imposible para sa akin na tulungan kang makuha ang unang lugar. Itutuloy pa ba natin ang pagsali sa performance? Siyempre naman. Inasahan na ni Danica ang kinalabasan na ito, naniniwala siya na babalik si Zyrene bukas, at kinukumpirma lang niya ito kay Sheena, kaya hindi siya masyadong nabigo, dapat akong sumali. Hindi kami makakakuha ng first place dahil hindi kami kasing sikat ng senior sister mo. Hindi naman sa hindi kami nagsusumikap, pero kung hindi kami kasali, problema na sa ugali namin. Masyado kang open-minded, tapos tutulungan kita. Tumango si Sheena. Ang pinakamagandang hotel na malapit sa paaralan ay ang Central Hotel. Nag-book si Danica ng presidential suite para sa dalawa para kay Sheena. Bagamat hindi ito kasing luho ng isang 5-star hotel, ito na ang pinaka-high-end na hotel sa lugar. Sa kabutihang palad, mukhang hindi pinansin ni Sheena ang mga bagay na ito at direktang nag-check-in. Hindi na ginulo ni Danica si Sheena. Nangako lang siya na susunduan siya kinabukasan at pupunta sa paaralan para mag-ensayo ng programa bago umalis sa business hotel. Pinaplano ni Zyrene na pumunta sa lungsod ng Stonegate kasama sina Wangsis at Sanford, ngunit naroon din si Sheena. Naisip niya na tama si Sheena, walang kwenta ang pagdadala ng tsuper at manager sa isang pribadong kaganapan, kaya nagpasya siyang mag-book ng sarili niyang tiket sa eroplano online. Bumalik sa sinaunang bahay, si Orland ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, nit iyan ay malala ang mga pinsala, lahat ng kanyang mga meridian ay sira at nasa isang vegetative na estado. Siya ay nawalan ng malay mula noong pagsubok sa Ice Palace. Huminto din si House Fane sa pagbibigay kay Neil ng pinakamagagandang halamang gamot at kayamanan na mayroon sila. Pagkatapos ng lahat, ang kita ang pinakamahalagang bagay sa isang sinaunang pamilya, at hindi na makakabawi si Neil kahit gaano pa karaming kayamanan ang kanyang kinain. Sa kanyang kondisyon, kahit na ginamit niya ang parehong recovering pill at ang meridian opening pill, makakabalik lamang siya sa isang malusog na tao, ngunit ang kanyang mga nasirang meridian ay hindi na makakabawi ng lubusan, at magiging imposible para sa kanya na magpatuloy sa paglilinang. Kahit na ang mga alchemist ng Sky Elixir Sect ay walang magawa tungkol dito. At kaya, galit na galit si Orland Fane. Si Neil ang tanging pag-asa niya, at bagamat mayroon siyang nakababatang anak na lalaki, ang talento ng kanyang anak ay higit na masama kaysa kay Neil, at ang kanyang nakababatang anak ay laging kumakain, umiinom, at nagsasaya. Hindi siya isang magandang material para sa paglilinang. Siyempre, sumuko na si House Fane sa Neil, ngunit hindi sumuko si Orland. Nagpadala siya ng mga tao para malaman kung sino ang nanakit kay Neil, pati na rin ang isang himalang doktor o gamot na makakapagpagaling kay Neil. Siyempre, alam niya na wala siyang sapat na mapagkukunan. Kung gusto niyang makahanap ng malaking bilang ng mga espiritual na halamang gamot at pagalingin ang Neil sa lahat ng paraan, kailangan niyang umakyat sa tuktok ng pamilya Feng. Kailangan niyang maging young master. Sa pamamagitan lamang ng pagiging young master, makakagamit siya ng mas maraming resources at mapagaling si Neil. Timothy, ang nasugatan ay hindi mo anak, ngunit ikaw ay gumagawa ng mga sarkastikong pananalita sa isang pagpupulong ng pamilya. Kung hindi kita guguluhin, madali kitang pakakawalan. Umiling si Orland at sinabing walang pakialam. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita ay tumunog ang kanyang telepono. Kinuha ni Orland ang telepono at nakita ang malalim na boses ng isang lalaki sa kabilang dulo. Ang lalaking ito ay si Fane Sangko, isa sa mga tauhan ni Orland. Isa rin siya sa mga mata at tainga na ipinadala niya sa secular na mundo para mangalap ng impormasyon. Isa siya sa mga pinakanamumukod-tanging figure sa ikatlong henerasyon ng pamilya Feng, at isang mystic late face pick. Ang mga nakatagong bahay ay nagkaroon ng kasunduan na ang Earth-class Masters ay hindi maaaring lumabas sa mundo. Isa itong panuntunang itinakda ng antas ng Hidden House, ngunit isa rin itong kondisyon na itinakda ng konseho ng mga nakatagong bahay.
Ang malaking elder ng Hidden House ay isang taong maaaring makipagkumpetensya sa mga sinaunang sekta, at ang tagapagtatag ay mas nakakatakot kahit na ang mga sinaunang sekta at mga sinaunang bahay ay kailangang tretuhin siya ng may paggalang. Bagamat umalis na siya, ang mga sinaunang sekta ay hindi pa rin nagpadala ng isang Earth-class master sa karaniwang mundo dahil sa kanyang reputasyon. Ngunit ito ay iba na ngayon, ang mga nakatagong bahay ay lumabag na sa mga patakaran at nagpadala ng isang Earth-class nang walang anumang parusa o paghihigpit, at ang konseho ay walang ginawa tungkol dito. 1988. At kaya, nagsimulang maging aktibo ang mga iniisip ni Orland. Gusto rin niyang magpadala ng Earth-class. Minsan, iniisip pa ni Orland kung patay na ba ang nagtatag ng Hidden House Committee. Kung hindi, bakit walang balita sa kanya sa loob ng maraming taon? Hindi lamang iyon, ngunit kahit na ang dakilang elder ay nawala. Umiling si Orland, nagpa siya na huwag munang isipin ang mga bagay na ito pansamantala. Kinuha niya ang telepono at sinabing, "Sanko, anong problema?" "Boss, balita ko lang na pupunta si Zyrene sa Stonegate City mag-isa para sa isang private event. Hindi siya susundan ni Sanford, mag-isa lang siya," sabi ni Fane Sanko. "Sige, nakuha ko. Napapanahon at maganda ang balita mo." Malamig na tumawa si Orland at ibinaba ang telepono. Naisip niya, pangalawang kapatid, hahayaan kitang makatikim ng pagkawala ng sarili mong anak sa pagkakataong ito. Hehe. Kung sasabihin ko sa pangalawang hipag ang balitang ito, sa tingin mo magpapadala siya ng mga tao para patayin ang babaeng iyon. Si Sanford, na kasama ni Zyrene, ay isa ring namumukod tanging ikatlong henerasyong disipulo ng sinaunang bahay na si Feng, tulad ni Fane Sanko. Isa rin siyang mystic late phase peak, ngunit nasa panig siya ng kasalukuyang tagapagmana, si Timothy, at si Zyrene ay anak sa labas ni Timothy. Sa tulong ni Timothy bilang tagapagmana ng sinaunang marangal na bahay, maliwanag na magiging maayos ang landas ni Zyrene tungo sa pagiging sikat. Ang mga sinaunang marangal na bahay ay mga pag-iral na kahit ang mga nakatagong marangal na bahay ay hindi nang ahas na saktan. Gayunpaman, palaging iniisip ni Timothy na siya ay napakalihim, at walang nakakaalam na si Zyrene ay kanyang anak sa labas. Ang hindi niya alam ay naimbestigahan na ni Orland ang bagay na ito ng lubusan, at hindi lang si Orland, ngunit alam din ng asawa ni Timothy. Ang dahilan kung bakit hindi kumilos ang asawa ni Timothy ay dahil si Zyrene ay isang babae, at hindi ito makakaapekto sa kakayahan ng kanyang anak na manahin ang posisyon ng ikatlong pinuno ng bahay. Ang isa pang dahilan ay dahil si Sanford ay laging nasa tabi ni Zyrene. Hindi imposible para sa isang sinaunang marangal na bahay na magpadala ng Earth-class sa karaniwang mundo, ngunit ang mga nakatagong bahay ay may kasunduan, at ayaw niyang sirain ito dahil lang sa pinatay niya si Zyrene. Dagdag pa, si Sanford ay isang alagad ng Feng, at sino ang hindi nakakakilala sa kanila. Kung nagpadala sila ng isang tao upang patayin si Zyrene ngunit hindi papatayin si Sanford, tiyak na magre-report si Sanford kay Timothy. Maging ang asawa ni Timothy ay hindi maglalakas loob na lumayo. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang magandang pagkakataon. Hindi inisip ni Orland na lumikha ng ilang gulo para kay Timothy, at kasabay nito, magiging dagok din ito kay Timothy, na magpapalungkot sa kanya sandali at walang oras upang ipaglaban ang posisyon ng ulo ng pamilya kasama niya. Sa isiping iyon, tumayo si Orland at naglakad patungo sa pangalawang sangay. Kinaumagahan, lumabas si Terence mula sa Jade Space, nakakaramdam ng panibago. Iniunat niya ang kanyang likod, ito ay isa pang magandang araw. Ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay iba sa pagtaas ng lakas ng isang tao. Ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay isang simpleng proseso ng pag-iipon ng chi. Sa pamamagitan lamang ng pag-iipon ng chi maaabot ng isa ang mas matataas na yugto. Gayunpaman, walang hadlang tulad ng mga yugto ng paglilinang. Marahil ito ay dahil ang unang dalawang yugto ay medyo madali. Ito ay hindi alam kung ang mga huling yugto ay kasing dali. Ramdam ni Terence ang kanyang improvement tuwing umaga kapag lumabas siya sa Jade Space. Hindi niya alam, ngunit nasa ikalima na siya ng ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, na 20%.
Si Terence ay lubos na nasisiyahan sa pag-unlad na ito, siya ay nagsasanay lamang saglit, at natapos na niya ang ikalima nito. Ang bilis ay hindi magiging pare-pareho, at ito ay magiging mas mabagal, ngunit ito ay mas madali pa rin kaysa sa unang antas. Pumunta si Terence sa kusina pagkatapos maghugas ng mukha. Siya mismo ang nagluluto ng almusal sa halos lahat ng oras, at bagamat naroon si Lola Sally, nakasanayan na niyang maghanda ng almusal para sa Miss at Yasi. Ito ay isang ugali na kinuha niya mula sa Starfield, at hindi niya ito mababago kahit na gusto niya. Ayaw abalahin ni Lola Sally si Terence habang naghahanda siya ng almusal. Nagising sina Miss at Yasi pagkatapos ng almusal, at tuwang-tuwa si Yasi nang makitang naghanda si Terence ng almusal. Wow! Matagal na akong walang shield bro. Ang sarap magkaroon ng makakain ngayon. Ahem. Yasi. Sinipa ni Cheryl si Yasi. Bakit naging malabo ang babaeng ito? Matagal na akong hindi nakakain ng shield bros, ano gusto mong kainin? Ipinaalala nito kay Cheryl ang Condor Barbecue ni Januan. Anong meron? Cheryl sis, ayaw mo ba ng almusal ni shield bro? Bakit mo ako sinapak? Nagsasabi ako ng totoo, nalilitong sabi ni Yasi. Mahilig din akong kumain. Bilisan mo kumain. Si Cheryl ay masyadong tamad na magpaliwanag. Umupo siya at kinuha ang chopsticks niya at nagsimulang kumain. Kakaiba nga, umagang-umaga ang acting ni Cheryl, may regla ba siya? Teka, same date tayo. Magkasama tayo. Wala pa ako. Sabi ni Yasi sa sarili. Yasi, kung ayaw mong kumain ay maglaro ka. Halos sumabog si Cheryl sa sinabi ni Yasi. Kakain na ako. Akala ni Yasi malapit na ang period niya, pero bakit mas maaga? Hindi kaya nakipagtalik si Cheryl sis kay shield bro at uminom ng birth control pills. Nag-iisip ng masama si Yasi. Pagkatapos ng almusal, handa na si Terence at ang dalawa pa para pumunta sa paaralan. Ayaw niyang tawagan sina Jenny at Chito, ngunit nakita niyang hindi pa bumabalik ang kanilang X5M, kaya kumatok siya sa bakod at naniniwalang maririnig siya ni Jenny. Gaya ng inaasahan, mabilis na inilabas ni Jenny si Chito sa villa, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula, na para bang hindi siya nakatulog ng maayos sa buong gabi. Nagulat si Terence. Jenny, anong problema? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Curious na tanong ni Cheryl matapos makita kung nasaan si Jenny. Oh, kagabi, nag-aaral ako ng alchemy at nawala ng oras. Sa huli, madaling araw na. Sabi ni Jenny, medyo nahihiya. Magdamag kang nag-aaral. So ano nalaman mo? Nagulat na tanong ni Cheryl. Hindi niya akalain na ang babaeng tulad ni Jenny ay magiging interesado sa alchemy. Wala akong nahanap. Lalong nahiya si Jenny nang sabihin niya ito. Hindi alam ni Cheryl ang sasabihin. Si Terence naman ay umiling na may mapait na ngiti. Tila ang Jenny na ito ay kalahating lutong din, iniisip ang parehong bagay sa isang kapritsyo. Naghiwalay sila sa parking lot pagkatapos magmaneho papunta sa paaralan, at si Terence ay nagtungo sa biology building. 1989. Terence bro, marunong ka bang kumuha ng refinement fire? Tuwang-tuwang tanong ni Jenny habang naglalakad. Hindi ko alam, sabi ni Terence. Mukhang kailangan kong bumili ng cultivation manual. Sabi ni Jenny. Bumili ka ng libro. Hindi nakaimik si Terence. O sige, tatanungin ko si Teacher Bale mamaya kung alam niya kung saan ako makakabili. Ikinuyom ni Jenny ang kanyang mga kamao at tuwang-tuwang sinabi, na parang bigla siyang nakaisip ng magandang ideya. Pagdating niya sa silid-aralan, ang mga estudyante sa klase ay tuwang-tuwa na nag-uusap tungkol sa programa ng freshman evening party. Si Wilfred ay nasa mataas na espiritu at nag-e-ensayo na may ilang mga extra ayon sa music video sa mobile phone. Ito ay isang mainit na eksena. Si Melissa naman ay nakaupo sa kanyang upuan, tahimik na nagbabasa ng libro, na para bang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng ito. Siya ay kapareho ni Terence, na gumaganap ng pinakakaraniwang cameo role sa isang palabas, kaya hindi na niya kailangang mag-rehearse, kailangan na lang niyang umupo sa kanyang upuan at kumanta ng ilang harmony notes.
Lumapit si Terence at umupo sa tabi ni Melissa, habang si Jenny ay nakaupo sa likuran nila. Ang tanging dalawang babae sa klase ay hindi gustong maging pangunahing tauhan, at ito ay naging dahilan upang si Wilfred ay medyo walang magawa. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Ang isa sa mga batang babae ay nagkaroon ng hindi maliwanag na relasyon kay Terence, at ang isa ay tila hindi interesado kay Zyrene. Lumapit siya kay Terence at nagmakaawa, "Kuya Terence, pwede mo ba akong bigyan ng isa? Ano ang dapat kong ibigay sa iyo?" Napakurap si Terence. "Isang kagandahan," sabi ni Wilfred. "Isang kagandahan." Lumingon si Terence kay Melissa, at pagkatapos ay bumalik kay Jenny, "Pinapayagan mo silang kumilos sa palabas." Matalino si Kuya Terence, tama. Mabilis na tumango si Wilfred at sinabi, "Sino sa inyo ang handang gumanap ng papel?" Tanong ni Terence. "Maglalaro ako katulad mo." Mahinang sabi ni Melissa habang binuklat ang aklat. "Ano ang tungkol sa iyo?" Lumingon si Terence para tingnan si Jenny. Gayunpaman, hindi direktang sumagot si Jenny. Sa halip, lumingon siya kay Wilfred at sinabing, "Alam mo ba ang alchemy?" "Ga!" Nagulat si Wilfred. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Jenny ang paksang ito. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit umiling pa rin at sinabing, "Hindi ko kaya." "Oh, kalimutan mo na. Kailangan kong mag-aral ng alchemy at wala akong oras." Umiling si Jenny at tinanggihan ang mungkahi ni Wilfred. Sigh. Bumantong hininga siya, may gustong sabihin, pero nagpasya siyang huwag na lang. Ngumiti siya ng mapait kay Terence at bumalik sa ensayo kasama ang kanyang mga kaklase. Ngunit sa kabutihang palad, kahit na walang dalawang babae bilang pangunahing karakter, naroon pa rin ang babaeng lead, si Zyrene. Kaya, ginawa siya ng mga lalaking nakapaligid sa kanya na parang buwan na napapalibutan ng mga bituin, at ito ay medyo kakaibang estilo. Nang halos alas 8 na, pumasok si Boss Bale sa silid-aralan, at itinigil ni Wilfred ang kanyang pag-eensayo. Nang makita niya si Boss Bale, mabilis niyang sinabi, "Professor Bale." Sa paaralan, tinawag ni Wilfred si Boss Bale Professor Bale o Mr. Bale. "Oh, nag-eensayo ba kayo?" Tanong ni Boss Bale nang makita ang mataong eksena sa classroom. "Oo, Professor Bale." Tumango si Wilfred at sinabi. "Kung ganoon, kakanselahin natin ang klase sa umaga. Maaari kayong magpatuloy sa pag-eensayo. Walang klase para sa araw na ito at bukas. Subukan ninyong makakuha ng magandang ranking para sa ating medicine major sa freshman party bukas ng gabi. It'll make you as proud." Agad na kinansela ni Boss Bale ang klase. "Hindi kami nanalo ng anumang mga parangal sa loob ng maraming taon, at lahat ng ito ay dahil sa batang bastos na iyon na si Bale Waykay. Hindi siya sapat, ngunit hindi ka masama. Actually, salamat lang kay Kuya Terence." Hindi nang-ahas si Wilfred na kunin ang lahat ng kredito, kaya mabilis niyang sinabi. "Oh." Tumingin si Boss Bale kay Terence na may mas malalim na kahulugan sa kanyang mga mata, "Terence, halika hanapin mo ako pagkatapos ng party. Naisip mo na ba ang sinabi ko sa iyo noon?" Noon. Napakurap-kurap si Terence, naalala na sinabi ni Boss Bale na tuturuan niya siya ng ilang espesyal na kasanayang medikal, ngunit ano iyon? Sa sandaling ito, ganap na naiiba ang pananaw ni Terence kay Boss Bale. Dati, naisip niya na kahit gaano pa kalakas si Boss Bale, katulad lang siya ng karakter ng matandang Linford. Ngunit matapos makita ang paggalang ng kanang kamay na Tiger kay Boss Bale, at ang kanyang seryosong ugali sa klase, naramdaman ni Terence na si Boss Bale ay hindi ordinaryong tao. Ang Hidden House ikaw ay isang malaking nakatagong pamilya sa alchemy at medisina. Napaka-humble ng mga anak nila para mag-aral dito, kaya paano naging ordinaryong tao si Boss Bale? Pagkatapos makinig sa klase ni Boss Bale, naramdaman ni Terence na para siyang hininga ng sariwang hangin. Iba ang mga teorya ni Boss Bale sa matandang Linford, at habang pareho silang tama, iba ang direksyon. Pinalawak nito ang pag-iisip ni Terence at pinalawak ang kanyang kaalaman. Kung ang pangunahing kaalaman ay napakahusay na, ano ang espesyal na kasanayang medikal na sinasabi ni Boss Bale? Hindi maiwasan ni Terence na umasa dito.
Hindi ito masyadong inisip ni Terence noong una, ngunit tila minamaliit niya si Boss Bale. Sige, hahanap ako ng oras para hanapin ka pagkatapos ng freshman gala. Sabi ni Terence sabay tango. Nang marinig ang pangako ni Terence, tumawa si Boss Bale, napakasaya. Napaisip siya, bata, hindi ka ba interesado noon? Ngayong nakinig ka na sa ilan sa mga klase ko, pakiramdam mo ay iba ka, di ba? Hindi niya alam kung bakit hinahanap ni Boss Bale si Terence, ngunit sumilay sa kanyang mga mata ang inggit at selos nang marinig niya iyon. Matagal na niyang gustong bisitahin si Boss Bale ng mag-isa, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Hindi niya inaasahan na iimbitahan ni Boss Bale si Terence na makipagkita sa kanya, at ito ang nagpaisip sa kanya kung dapat ba niya itong bisitahin pagkatapos ng freshman gathering. Hindi naman siya inimbitahan ni Boss Bale, pero dahil nandoon siya, hindi niya naman siguro siya mapapaalis, di ba? Dahil doon, tumalikod si Boss Bale at umalis, habang si Wilfred ay patuloy na nag-eensayo kasama ang kanyang mga kaklase. Si Right Pancho at ang kanyang dalawang makukulay na buhok na kababata ay hindi gustong magulo o magtanghal, at umupo na lang sila bilang mga normal na extra tulad ni Terence. Alam ni Wilfred na hindi maganda ang pakikitungo ng tatlong lalaki na ito sa iba, kaya hindi niya sila hiniling na gumawa ng anuman. Sa katunayan, kung hindi dahil kay Boss Bale, tama si Pancho ay hindi rin maaabala na lumahok. Gayunpaman, sa teritoryo ni Boss Bale, gusto niyang matuto ng higit pa, kaya natural na hindi siya makalayo. Kung hindi siya kasali, hindi ba niya hindi nirerespeto si Boss Bale? Bukod dito, hindi mahirap kumilos bilang dagdag. Kailangan lang niyang umupo at sumabay sa hum. Ito ay simple. Mabilis na lumipas ang umaga, at oras na para sa lunch break. 1990. Alauna ng hapon ang flight ni Zyrene, at susunduan siya ni Terence sa airport. Matapos ipaalam kay Melissa, nag-text siya sa Miss Atiasi at nagmaneho papunta sa airport. Alas 11 na, at nasa airport na si Terence pagdating niya. Siyempre, maliban sa kotse ni Terence, mayroon ding Land Rover Polar Light na minamaneho ni Danica papunta sa airport kasama si Sheena. Sa arrival gate ng airport, aksidenteng nakita ni Terence si Danica at isang batang babae na nakasunglas. Si Danica, sa kabilang banda, ay nakita rin si Terence, at mas tiyak na si Terence ang nag-imbite kay Zyrene. Sa room 444, si Terence lang ang may kotse. Ito ay isang low-key na kotse, ngunit siya lang ang may kakayahang magmaneho. Dahil nakita nila ang isa't isa, at pareho sila ng layunin, natural na lumapit si Danica na may peking ngiti. Hindi ba ito si Terence? Ano, nandito ka para sunduin? Talagang nalilito si Terence nang makita niya si Danica, at tumingin siya sa kakaibang babae sa tabi niya. Agad na nahulaan ni Terence ang isang bagay. Ito ba ang babaeng kape, si Sheena? Ngunit si Terence ay hindi fan ng mga celebrity, at hindi niya kilala si Zyrene, kaya paano niya malalaman ang isang maliit na bituin na tulad nito? Pero dahil siya ang junior sister ni Zyrene, normal lang sa kanya na sunduin siya. Hindi mo ba tinatanong ang obvious? Mahinang sabi ni Terence. Ano ang silbi ng pag-imbite kay Zyrene dito? Kahit na manalo siya, hindi iyon ang lakas ni Wilfred, at baka hindi niya ito aminin, kaya hindi mabibilang ang taya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Danica at sinabi niya sa sobrang hindi nasisiyahang paraan. Tiyak na hindi malalampasan ng pagtitipon ng mga freshmen ngayong taon si Zyrene, kaya sinimulan ni Danica na talikuran ang kanyang responsibilidad. Ganun ba? Hindi ko alam kung sino ang lumabag sa mga patakaran at nag-imbite ng mga kilalang tao dito. Kung hindi mo sila inimbitahan, natural na hindi rin namin sila iimbitahan. Tumingin si Terence kay Danica na may ngiti na hindi isang ngiti. Ang bata ay talagang hindi tumyupad sa kanyang salita, bumalik sa kanyang salita. Well. Nawala nang masabi si Danica, ngunit tama si Terence, siya ang unang nag-imbite ng bida, at wala talaga siyang masabi tungkol doon. He only emphed. Dahil wala namang kwenta kung sa iba, edi magbilang. Walang silbi na sabihin sa akin ang lahat ng ito. Masasabi mong Wilfred siya. Walang pakialam na sabi ni Terence.
Bumalik man si Danica sa kanyang salita o wala ay walang kinalaman kay Terence kung gusto niyang walang kahihiyang bawiin ang kanyang salita, walang magagawa si Terence tungkol dito. Sa karamihan, hahayaan na lang niya si Wilfred na kausapin siya ng Wilfred. Huwag mong isipin na inimbitahan mo si Zyrene dito. Sabihin ko sa iyo, aalis na siya kasama si Sheena saglit. Sa tingin ko ay nagpunta ka dito para sa wala. Ngumuso si Danica. Oh, sagot ni Terence. Lalong nagalit si Danica nang makita niya ang ugali ni Terence. Pakiramdam niya ay tumutugtog siya ng piano sa isang baka. Ngumuso siya at naglakad patungo kay Sheena, hindi pinapansin si Terence. Pagkaraan ng ilang sandali, inihayag ng broadcast ang impormasyon sa paglipad ni Zyrene. Nakalapag na ang flight at malamang may mga bisitang lalabas mamaya. Sure enough, pagkaraan ng ilang sandali, isang grupo ng mga tao ang lumabas sa labasan. Sa kanila, mayroong isang lalaki na nakasuot ng itim na trench coat, isang itim na cap, malalaking salaming pang-araw, at isang napakalaking scarf. Kung hindi titingnan ang kanyang figure, hindi masasabi kung siya ay lalaki o babae. Ang taong ito ay halatang si Zyrene. Higit siyang nakabalat kayo kaysa kay Sheena, ngunit halatang mas sikat siya kaysa kay Sheena, kaya mas kilala siya. Mas pamilyar si Sheena kay Zyrene, kaya agad niya itong nakilala. Kumaway siya sa kanya, Sister Han. Hehe, Sheena. Nakita din ni Zyrene si Sheena, nakangiti at tumango sa kanya. Hindi tinawag ni Sheena si Zyrene sa kanyang buong pangalan, tinawag lamang ang kanyang kapatid na Han, kaya walang sino man sa airport ang masyadong nag-isip tungkol dito, at walang tumingin sa kanya. Nakita din ni Zyrene si Terence sa hindi kalayuan, at medyo nagulat siya na dumating si Terence para sunduin siya. Hindi niya akalain na darating si Terence dahil hindi pa siya sinundo ng lalaki noon. Dumating man siya para mag-endorse ng produkto o para suportahan ang produkto ni Terence, palagi siyang nag-iisa, kaya hindi niya akalain na dadating si Terence para sunduin siya. Terence! Dumating ka talaga! Laking gulat ni Zyrene. Oo, hindi mo dinala ang iyong tsuper o manager sa pagkakataong ito, kaya natural na kailangan kong pumunta at sunduin ka. Tumango si Terence. Bihira lang yan. Tara na. Sa Central Hotel ako tumutuloy. Nagpabook na si Sheena ng kwarto para sa akin. Sabi ni Zyrene. Ang mga salita ni Zyrene ay malinaw na nangangahulugan na gusto niyang umalis kasama si Terence, at ito ay nagpahiya kay Danica. Nanumpa lang siya kay Terence na pupunta siya dito nang walang bayad, pero parang napaka-friendly ni Zyrene kay Terence. Ano ang naging relasyon ng dalawa? Ito ay tila hindi isang simpleng pag-upa. Senior sister, how about take our car later? Diretso na tayo sa hotel, para hindi na natin guluhin ang kaibigan mo ha. Nakikita ni Sheena ang sama ng loob ni Danica, ngunit wala siyang pakialam na bigyan siya ng kaunting pabor. Para sa kanya, ito ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri. Ayos lang, kukunin ko lang ang kotse ni Terence, kita na lang tayo sa hotel mamaya, nakangiting sabi ni Zyrene. Ayos lang, nagulat din si Sheena. Tinanggihan ba talaga siya ni Zyrene? Ano ang relasyon niya kay Terence? Karaniwan, kapag dumadalo sa mga kaganapan sa kumpanya, uupo si Zyrene sa parehong kotse niya, kahit na wala sila sa iisang sasakyan. Kung anyayahan siya, malugod na tatanggapin ni Zyrene, ngunit ngayon, tinanggihan ni Zyrene. Nang makitang tinanggihan si Sheena, mas naging malungkot ang ekspresyon ni Danica, parang hindi na kailangan ang pagsundo sa kanya sa airport sa pagkakataong ito. Pagkalabas ng airport, magkasunod na dumaan sa highway ang dalawang sasakyan. Si Danica ay hindi natuwa, at hindi na niya hinintay si Terence. Inapakan niya ang gas at lumipad palabas ang sasakyan, mabilis na bumalik sa hotel. Ano ang relasyon ng Terence na iyon at Zyrene? Bakit parang hindi siya masyadong masama? Hindi man lang siya nagmumukha sa iyo, ang kanyang junior sister. Malungkot na bumulong si Danica. Hehe, siguro magkaibigan sila. Si Sheena naman ay hindi nagalit. Instead, she sent a text message. Mukhang hindi masyadong maganda ang signal dito. Baka may shield malapit sa airport, di ba?
Gusto mong gamitin ang telepono? Tanong ni Danica. Gamitin mo ang akin, may signal ako. Salamat, pero ayos lang. Magpapadala lang ako ng text message sa kumpanya para ipaalam sa kanila na sinundo ko si senior sister. Sabi ni Sheena, winawagayway ang kanyang kamay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.